Everybody say praise the Lord. Let us open our Bible on Proverbs 14 verse 12. Praise the Lord. Praise the Lord. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Yes. Talagang hindi lang ito minsan na nangyayari. Hindi lang ito sa kaunting tao sa sanglibutang ito na pinangyarihan. When in fact, this is happening most of the people of the world. Ito yung nangyari sa maraming mga tao sa sanglibutang ito. Look at the people in the old days, how many percentage na napahamak sa baha dahil hindi sumakay sa arka na ipinagawa ng Diyos kay Noah. Ang katotohanan ng Diyos hinayag doon kay Noah, pero ang mga tao, mas naniwala sila doon sa daan na tinuturo na akala nila matuwid, tama, yung pala daan ng kamatayan. Ganon din sa panahong ito. Maraming galamay ang masamang espiritu kung paano iligaw ang mga tao. At magpapakunwari sila. Kaya sinabi diyan, no wonder that the angel of light or the angel of darkness transforming into an angel of light. So kaya nilang magpakunwari, kaya nilang maging impostor, kaya nila para lang i-deceive ang mga tao sa sanglibutang ito. So ano ang pinaka-importante sa buhay natin? Makinig tayo sa totoong banal na salita ng Diyos. Basahin natin yan. Proverbs 12:15. Praise the Lord. The way of a fool is right in his own eyes, but he that hearkeneth unto counsel is wise. Yes. Ang daan ng mga mangmang matuwid sa kanyang mga mata. Subalit siya na nakikinig sa payo ay siya'y matalino. So, anong ibig sabihin nito? Kailan maging fool ang tao? Kailan maging mangmang ang tao? Kung siya ay nagmakatalino sa kanyang sariling pangunawa. Kung siya ay nananalig sa kanyang sariling pangunawa. Malilihis ka at maliligaw ka ng landas. Iba yung nanalig ka sa Diyos ng buong puso. In all your ways you acknowledge God. And in all your ways, He will direct you. Idadirect ka ng ating Panginoong Diyos. Katulad niyan. May mga tao ngayon na naniniwala sila na si Kristo ay tao lamang. Hindi nagpakatawang tao. Ang Bible nagsalita, nagpakatawang tao. Hindi siya tao. Ang Bible nagsalita, He is equal with God. But for our sakes, He humbled Himself. And Jesus Christ mismo nagsabi, I and my Father are one. Nung inutusan ni Lord Jesus Christ yung mga disciples niya, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost. Read the book of Acts, how the disciples of our Lord Jesus Christ baptized people. Tingnan mo dyan. Walang ibang nagbaptize dyan, but only one name that is being used in their baptism. Si Philip man, si Peter man, lahat-lahat ng mga disciples, iisa ang kanilang pamaraan ng baptism. So, wag magpa-deceive. Nagpray ako ng masakitin dyan sa Jensan. At nung siya ay tumirik yung mata kasi sumusuka na siya ng dugo.
bigla siyang namatay physically. Yung pala, yung spirit niya dinala doon sa heaven. Gamit lang yung ipo-ipo. Pagdating niya doon, nakita niya, iisang trono lang. Bakit? Iisang Diyos lang. Tumayo. Hindi niya makita yung muka sa sobrang liwanag. Pero nung lumapit sa kanya, dahil ilayhan siya, may napansin siyang mark of the nail sa kamay at sa paa, signifying that is our Lord Jesus Christ. That God Himself came into the world through the flesh to die for us. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, became flesh and dwelt among us. There is only one God, and there is only one throne in heaven. Sino bang magja-judge? Only God. Saan ba tayo haharap sa judgment? In the judgment seat of Christ. Praise the Lord. Siya yung magja-judge sa atin. So, therefore, sa buhay natin, you want to be wise, you must be full. Gusto kang magpakatalino, magpakamangmang ka. Kaya ang tingin nila kay Lord Jesus noon, mangmang. Bakit? Nung nagsabi si Lord Jesus Christ, before Abraham was I am. Ay, galit na galit ang mga tao. Sabi niya, wala ka pang 50 anyos. Sabihin mo, nauna ka pa kay Abraham. Binato siya. Hindi natin questionin ang kalaliman ng kaalaman ng Diyos. Pag ano yung sinasabi niya, kahit hindi abot sa ating talino at alam na makalupa, paniwalaan mo yan. Just believe. Yun man lang talaga ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Kung si Noah hindi naniwala sa Diyos, papagawan siya ng arka doon sa bundok. Sino bang luko-luko nagagawa ng arka doon sa bundok? That is foolishness. Pero hindi mo abot ang power ng Diyos na kung panahon gusto niyang ipaabot yung tubig sa arka na yan o sa barko na yan para lilitaw. Kaya yan ng Diyos gagawin. Kaya therefore, maniwala na lang tayo. Huwag kang manalig sa kaalaman at katalinuhan ng tao. Iba ang mathematics ng Diyos. Ang mathematics ng tao, 1 plus 1 plus 1 equals 3. Ang sa Diyos, 1 plus 1 plus 1 equals 1. Isa lang. Praise the Lord. So, yung counsel ng ating Panginoong Diyos, ang ating papakinggan. Kasi hanggang ngayon, marami pa ring mga tao na nagmamatalino sa sarili nilang pangunawa. Basahin natin yan. Proverbs 30, verse 12. Praise the Lord. There is a generation that are pure in their own eyes, and yet is not washed from their filthiness. Yan. Merong henerasyon na malinis sa kanilang sariling mga mata. And yet, hindi nalinis mula sa kanilang karumihan. Ibig sabihin yan yung tinatawag na self-righteousness. Yan yung sinasabi na self-goodness. Sarili lang kabutihan, sarili lang katuwiran. Yan yung sinasabi na establishing their own righteousness. Useless yan. Hindi ka pa rin righteous sa mata ng Diyos. Ang righteousness ng Diyos ang dapat nating i-adapt sa buhay natin. Yung kanyang katuwiran, yung standard talaga ng righteousness ng Diyos, na walang ibang makakagawa nito except yung naghahambol. Walang ibang makakagawa nito except yung mga nagsubmit sa Kanya absolutely, completely. Sino yung nagsasubmit sa Kanya? Sa Diyos. Yung nagdi-deny sa kanilang sarili. Yung nagtitake up ng cross araw-araw sa buhay nila. Sila yung makasunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaso, ang tao ayaw tanggapin, mali sila. Ayaw tanggapin na
hindi sila ang daan, kundi si Kristo lamang. Wala tayong magagawa. Kung manatili ka sa sarili mong katalinuhan, yan ang sinabi dyan. Hindi ka pa rin nalinis sa iyong karumihan. Ano pa ang tinuro ni Lord Jesus Christ sa atin para alam natin yung daan na yan ay daan na papunta sa kaligtasan? Basahin natin. Matthew 7:13 and 14. Praise the Lord. Enter ye in at the strait gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Because strait is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Yes. So anong ibig sabihin nito? Pumasok kayo sa makipot na daan, sapagkat malawak ang gate at malawak ang daan na maghahatid doon sa destruction, at marami ang pupunta dyan. Siyempre, yung walang bawal. Walang bawal. Okay, lahat. Okay lang maglasing, okay lang magsugal, okay lang mag-disco, okay lang ang pornography, okay lang ang mga bagay-bagay na mga pinagbabawal ng Diyos, okay lang yung same-sex marriage, okay lang yung kabit, basta wag lang magpahuli, okay lang yung secret love affairs, basta wag lang guluhin ang sariling pamilya. Naniniwala sa mga sikretong gawa na masama naman sa mata ng ating Panginoong Diyos. Okay lang daw. O di easy, yan yung daan na papuntang kapahamakan, papuntang impyerno. Samantalang ang daan na maghatid sa buhay, makipot, makitid. Bakit? Daming bawal. Bakit sadya talagang ginawa ng reliyon ang bawal? Hindi reliyon ang nagbawal. Sadya talagang ginawa ng pastor na maraming bawal? Hindi ang pastor ang nagbabawal niyan. Ang Diyos mismo. Kung pinagbawal ng Diyos, ipakain yung fruit of knowledge of good and evil, at yung sumuway namatay. Kaya maraming bawal dahil ayaw ng Diyos na ang tao mamatay sa kanyang gawa na pinagbabawal ng Diyos. Kaya pinagbabawal ng Diyos dahil ito'y masama, marumi, hindi acceptable sa kanyang kaharian. Kaya pinagbabawal ito ng Diyos dahil yan ay hindi utos ng Diyos, hindi kalooban ng Diyos. Utos yan ng dyablo na gustong ipatatak sa utak ng mga tao na okay lang. Yung pag sinabing okay lang, yan yung papuntang impyerno, malawak. So, madali mong pag merong mga churches dyan na nagtuturo na okay lang lahat, wala, papuntang impyerno yan. Pero kung merong church na nagtuturo sa turo ng Diyos, kung ano yung pinagbabawal ng Diyos, pinagbabawal talaga. Yan yung makipot na daan. Diyan ka dumaan. Pero ang hirap niyan, hindi rumarami ang mga tao na yan. Kunti lang. Basahin natin. Luke 13:24. Praise the Lord. Strive to enter in at the strait gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. Yan, magsikap kayo pumasok sa makipot na daan. Sapagkat marami, sasabihin ko sa inyo, ang hahanap na papasok, pero hindi sila able. Ano ibig sabihin? Maraming hangad ay langit, maraming hangad ay kaharian ng Diyos. Pero pag itinuro na ng Diyos ang tamang daan na makipot, ayaw nila. Sabihin nila, hindi ko kaya. Sabihin nila, ay, hindi ko pa magawa ito ngayon. Yung maraming mga dahilan, dahil unang-una, hindi nila kayang i-deny ang kanilang sarili. Ikalawa, hindi sila willing mag-take up ng cross daily. And that is the reason why gusto nila, pero kung sa Bisaya, muuntol, kung sa Tagalog pa, bumabalik, hindi nila kayang magawa.
Ngayon, pili tayo. Doon ka sa marami na okay lahat, maluwag masyado. O dito ka sa makipot. Pero yan ang tunay na daan na maghatid sa buhay na walang hanggan. So, mag-ingat tayo. Ingatan natin ang ating isip, ang ating pangunawa sa mga daan na ating tinatahak. Kasi merong daan sa tingin ng tao, matuwid. Pero totoo lang, yan ay papuntang kamatayan. So, ang salita ng ating Panginoong Diyos, yan yung magbibigay sa atin ng guidance. Kaya huwag tayong manalig sa sarili nating pangunawa. Basa, Galatians 6, verse 3. Praise the Lord. For if a man think himself to be something, when he is nothing, he deceiveth himself. Yes. Ibig sabihin yan, kung sino man tao na nag-iisip that he is something, siya'y matalino, siya'y magaling, siya'y matuwid, puro na siya. Ang sinabi dito, he is nothing. At dinadaya niya ang kanyang sarili. Pero kung mayroong tao na tinuturo lang ang isa, na siya lang yung daan, siya lang yung katotohanan, siya lang yung buhay, at naniniwala sa Kanya, at anong sinasabi ng Diyos o ni Lord Jesus Christ, deny yourself, take up your cross daily, ginagawa lang ng kusa ng buong puso, yan. Yan yung gusto ng Diyos. So huwag magpa-deceive, kasi matindi. Ang unang magdi-deceive sa atin ang ating sarili. Ikalawa, yung kapwa-tao natin na gagamitin ng masamang espiritu. Basta Ephesians 5:6. Praise the Lord. Let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Yan. Walang tao na maglinlang sa inyo. Walay tao ilad sa inyo sa pinaagi sa mga pulo nga walay pulos. Kay niining mga butanga ang kapungot sa Dios moabot sa mga anak nga mga sutil o swail. Ibig sabihin yan, anything na teaching, doctrine na maghahatid sa disobedience to the Word of God, wag yan. Huwag kang magpa-deceive. Kasi dyan mo maangkin yung puot ng Diyos. Example, imagine that. Kaya na nilang sabihin, okay na yung kasalin, yung pareho ang gender. When in fact, kung basahin mo yung Bible, napakaliwanag dyan. This is an abomination and subject for damnation. Mag-quote din sila ng bersikulo. Accept every person as Christ accept also. Hindi nila alam. Hindi mong ibig sabihin na patanggapin mo rin ang Diyos sa mga kasamaan at kukonsenti niya at susuportahan niya. Ang i-accept niya, lahat ng mga tao i-accept niya, pero merong kondisyon. Hindi siya pumunta dito sa mga righteous for the sinners to repentance. Hindi niya ikukonsenti. Hindi siya magbibigay ng consent sa mga karumal-dumal sa mata ng Diyos. Siya yung gumawa ng batas sa Old Testament, siya yung gumawa ng illustration sa New Testament, hindi pwede. Kaya nga sabi ni Lord Jesus, I came not to destroy the law nor the prophets, but to fulfill. Siya yung nag-fulfill para sumunod tayo sa Kanya, para ma-fulfill din natin ang spiritual law of God. So, huwag magpa-deceive. Praise the Lord. Huwag magpa-linlang. Basa pa. James 1:22. Praise the Lord. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Yes, isa yan. Kahit ilang beses ka pang makinig ng Word of God, ilang beses mo pang i-memorize yung Bible, Genesis down to Revelation,
Kahit memorize mo pa lahat ng word for word, pero hindi mo naman ina-apply sa tunay na pamumuhay mo araw-araw sa sanglibutang ito. Sinabi diyan, deceiving your own selves. Dinideceive mo yung sarili mo. Kaya, gusto ni Lord Jesus Christ sa atin, let no man deceive us, including ourselves. Kasama na yung sarili natin. Ang pinaka number 1 na deception, ang sarili natin. Isali mo na yan. Kailangan, hindi yan makahadlang sa pagsunod natin kay Kristo. Basa, Matthew 24 verse 4. Praise the Lord. And Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you. Yes, including yourself. Oo. Di ba? Sabi ni Lord Jesus, he that loveth his father, mother, sister, brother, more than me, he that loveth even his own self more than me, is not worthy of me. So gusto ng ating Panginoong Diyos, siya lang ang ating gawing modelo at sundin at maniwala tayo sa Kanya, sumunod tayo sa Kanya, gawin natin yung pinapagawa niya sa buhay natin ayon sa Kanyang mga banal na salita. Para sa ganon, matupad yung sinabi ni Lord Jesus Christ, I am the light of this world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Meron ka talagang liwanag sa buhay mo. So, ngayon, ano pa ang ginagamit ng mga masamang espiritu para mag-deceive sa tao? Basa, Mark 13:22. Praise the Lord. For false Christ and false prophets shall rise, and shall show signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect. Yan. Ano ibig sabihin ng false Christ? This is not the Christ, because there is only one Christ, and that is Jesus Christ. And the rest are His servants. Pag mayroong mag-angkin sa titulo ni Kristo, ginawa niya yan not by the will of God, but His own will. Ginawa niya yan not because of the calling of God sa buhay niya, but ginawa niya yan out of His pride. Pride. Nag-aangkin ng titulo. So hindi yan. False yan. False prophets. Ano yung false prophets? Nagpapanggap ng mga revelations ng Diyos na hindi naman talaga galing sa Diyos. Eh saan yun galing? Eh siyempre si Satanas, para guluhin niya ang tao sa mundong ito, magpapadala siya ng maraming mga kunwari na revelation galing sa Diyos, pero ang bottom line niyan is to deceive people and to confuse people. So, paano mo malaman? Eh, siyempre, may mga tao dyan, nagpapahayag ng mga revelation kunwari ng Diyos, pero ungodly, unholy. Oh, how could these people used by the Lord in giving His instruction or revelation or prophecies? So you will know them by their fruits. Kahit nga sa atin dito, nagpapagamit na tayo kay Lord Jesus, if we are not careful enough to keep ourselves clean and sanctify, pwede tayong gamitin ng dyablo at hindi na ang Diyos ang magamit sa atin. Kaya, ang Bible ang siyang ating pinaka-instruction. Ang Bible na sulat by the holy men of God. Yun talagang sisidla ng Diyos. Kaya ganun din ang mga prophets. May mga false prophets din. And shall show signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect. Yung mga miracle na gawa lang ng tao, konsabo. Marami ng ngayon. Marami ng mga tricks ngayon na ginagawa ang mundo na akala ng tao totoo. Pero when in fact,
it is man-made miracle. It is man-made wonders. Iba yung wonders ng Diyos, hindi mo yan gawa yan ng Diyos. Hindi mo yan ginawa para masikat ka, para papaniwala ang tao sa iyo. Kundi gawa yan ng Diyos dahil pangako ng Diyos sa mga tao na maniniwala sa Kanya. At ikaw bilang sisidlan ng Diyos na ginamit niya through sa prayer mo, may nangyaring himala. Natural lang, siya ang sumusunod. Hindi yung sadyain mo talaga gagawa ng paraan para ang tao maniwala sa iyo. So therefore, hahanap ka ng tao ng mga actors, actress. O ikaw, kaya mong mag-act ng lunatic? Ikaw, kaya mong mag-act ng polio? Ikaw, kaya mong mag-act ng paralyzed? Ikaw, kaya mong mag-act ng patay? O sige. Ihanda niyo lahat kasi ipipresent ko kayo sa malaki kong appointment na crusade. Pakita ko sa mundo na kaya kong bumuhay ng patay. Pakita ko sa mundo straight. Kaya kong magpagaling ng polio, paralyzed, lunatic. O di, siyempre magsikap yung money eh. Mga tao na makakita, maniwala, magbigay talaga ng suporta sa gawain. Yun ang mga tinatawag na signs and wonders lying, mga sinungaling. Basa. 2 Timothy 2:9. 2 Thessalonians 2:9. Praise the Lord. Even him whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. Yan. Sino ang nasa likod niyan? Si Satanas. Ano ang kayang gawin ni Satanas? Lying wonders. Kababalaghan na kasinulingan. Yan ang totoo. Tingnan mo yung may pastor dyan sa Amerika, nagpapabilib sa sarili niya, patay. Na nagsadya siyang magpapakagat sa ahas para sabihin ng buong mundo, alagad siya ng Diyos. At yung pangako ng Diyos mangyari sa kanya. Nung kinagat ng ahas, pinakita pa sa lahat, patay. Bakit? Ay hindi mo pwedeng gawin yung miracle ng Diyos by your own will para mapaniwala mo ang tao. Bahala na ang Diyos gagawa ng paraan na makilala ka ng mga tao na ikaw ay kasama, alagad ka ng Diyos. Siya na ang doon, may problema doon. Kaya niya yang i-prove. Pero ikaw ang sarili mo, magpakilala sa sarili mo na ikaw ay alagad ng Diyos. Tapos, magpapasunog ka. Merong iba dyan, nagpapasunog sadya. Patay. Yan yung mga will of man. Sa tingin nila matuwid, yung pala daan ng kamatayan. Kaya, therefore, sa buhay natin, alalahanin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nung pinapatalon siya doon sa pinnacle of temple, hindi siya tumalon. Mag-ingat po tayo sa mga hihip ng masamang espiritu sa sanglibutang ito. Kaya, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So therefore, be not deceived by yourself, be not deceived by false Christ, by false prophets, be not deceived by the things that are in this world, but in all your ways acknowledge God. Siya yung ating daan at makipot ang daan, makitid ang daan, maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Meaning to say, ano yung pinagbabawal ng ating Panginoong Diyos, sadya mong paniwalaan at sundin lang. Kasi gusto ng ating Panginoong Diyos, hindi tayo maglakad sa sarili nating pangunawa, kundi sa Kanya tayo maniwala at mag-submit dahil siya yung totoo, siya yung genuine, siya yung daan, siya yung buhay. Wala nang iba. Kaya be not deceived sa sanglibutang ito. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.